Pamilit sa lalaki, napakasalan kayo. Kumbaga, hindi likas sa inyong katauhan na maghanap ng lalaki para asawahin. Ikaw ang naging desisyon. Pagkatapos kang ligawan. Di ba? Liligawan ka. Kaya pag naligawan ka, kailangan tayo kang maganda. Di ba, no? Para mapansin ng lalaki, anong gagawin? Laging maganda. Laging attractive. Kasi naghihintay na naman kayo, di ba? Yes. O kaya pag hindi ka attractive, walang lalaki. Nga. Okay po? Papakilala nga muna ako. Kilala din na ako. Talaga? Talaga? Binoto niyo naman ako. Opo. Oo, yun ang gusto. Yan ang gusto ko. Bawi tayo ha, bawi ha. This time, dapat lumaban ng pareha sa mga kalaban natin. Wala nang bayad-bayad. Nabayaran eh. Naglalakas kasi siya. Nakainis, no? Tandaan niyo, nasa kamay natin ang pag-unlad ng ating buhay. Huwag natin hayaan ang pusuhin nila. Tama na ganyan. Diba? Naguluto tayo, ito candy yun. Tapos na, solve ka na. Hindi nyo alam, temporary lang yun. Pansamantala lang, pag naubos na, iyak ka uli. So, anong kailangan natin talaga? Ang mataganang solusyon. Sa ating kagutuman, trabaho, stress sa bahay, ang matagalang solusyon. Hindi temporary lang. Okay? Pag-isipan na natin. Ako na lang kaya. So, malinaw na, ha? Ang ating mga pag-usapan ay mga batas tungkol sa proteksyon ng ating karapatan at proteksyon para sa karapatan din ng katabi natin, ng ibang tao. Ha? Para hindi na natin i-stressin ang bawat isa. Kaya nga kung buong barangay sana atin dito, ang ganda nito. Magiging maganda yung ating komunidad. Peace. May peace of mind ka na, ay hindi na ako i-stress sa kapitbahay ko kasi nasa 7% of the baso eh. Kaya nga. Di ba no? At saka, ang gender sensitivity ay na-invento because maraming violators. Di ba? Maraming violators. At sino ang madalas na violators? Pinakamaraming nagbabiolate. Sino? Babae, lalaki? Lalaki. Bilis ng sagot to. Ilan lang lalaki? 1, 2, Kaya pala. 3, Kaya pala tahimik. 3. Apat pala. Apat na lalaki. Eh, baka sa kanila sana to eh. Di ba? Kaya ang nangyayari tuloy, alam mo yung karapatan mo, pero siya, hindi niya alam karapatan mo. I-stressing ka niya. Di ba? I-stressing ka ng platform. Welcome to the legal frameworks on gender sensitivity protection, understanding the laws. Pag-uunawa sa mga batas. Kasi iba yung naturuan ka lang, pero hindi mo naiintindihan. Iba yun eh. Kasi pag naiintindihan mo, pupunta sa subconscious mind. Magde-deposit. Okay? Kasi meron tayong dalawang uri na depository sa ating katawan. The conscious mind, itong nangyayari ngayon, na ginagawa natin, conscious kayo, alam niyo nangyayari. Pero iba pa rin yun, pumasok doon sa subconscious mind. Kasi ito yung nagtuturo sa iyo pag wala ka na sa seminar na ito. Paglabas mo ng shakies, ano ba natutunan ko? Diba? Pag wala doon sa subconscious mind. Kaya hindi ka matutulungan mag-desisyon ng tama kasi wala doon sa subconscious mind mo. Kasi hindi mo naiintindihan. Kaya kung meron man din naiintindihan, tanong lang po, taas na ang kamay, ha? Masagutin ko sa abot ng aming makakaya. Ako po ay founder and managing director ng BCIDP Law Group. Na ang aming layunin ay
build ng stronger marriage foundations. Bakit? Kasi daw ayon sa pag-aaral, ang lahat ng sakit sa lipunan ay nanggaling sa loob ng bahay. Galing sa pamilya. Bakit galing sa pamilya? Kasi may isang taong lumabas ng bahay niya na dysfunctional. Bakit naging dysfunctional? Kasi hindi natanggap yung dapat niya matanggap bilang bata sa kanyang magulang. At ayon din sa pag-aaral, nagiging functional ang tao. Pag sinabing functional, matino. Hindi nang aapak ng karapatan ng iba, hindi nang aagaw ng laruan, hindi nang nanapok ng ibang bata. Functional siya. Kasi ang unang pumasok sa kanyang subconscious mind galing sa magulang, anak, bawal manakit ng bata, ha? Anak, bawal mag-agaw ng laruan. Okay po, mami. Eh, ang bata, curious yan na matuto. Excited, kaya tanong ng tanong. Diba? Kapag tanong ng tanong yung bata, hindi mo sinagot ng tama, confused ang bata. Saan siya kukuha ng sagot? Sa TV, sa internet, sa Facebook. Google. Patay tayo doon. In that case, required tayong mga magulang. Lahat tayo, required. Sa ayon sa gusto natin, na matuto ng tama. Para maipasa natin din sa mga bata yung tama. Kapag wala kang tamang naintindihan, gawa ka anak mo. Bawa naman. Tuturuan niya ng iba. Kaya yung eskwelahan, tuturuan mo manood ng pornographic ang anak mo. Yung eskwelahan din mismo, kasi nandun sa textbooks, tuturuan yung anak mo kalikutin. Di ba meron pa kang librong na buo? Ang aking titi, ang aking bla bla bla. Balitaan niyo ba yun? Hindi. Ha? Sa murang edad, tinuturo. Paano unawain ang sex organs? Ang tanong, yun na ba yung tamang panahon para matutunan niya? Tapos bibigyan pa ng kondo? Bibigyan ng contraceptive? Sa eskwela pa mismo bibigyan? Tama ba yun? Siyempre magiging... Bakit hindi? Paliwanag. Una sa lahat, mali yun. Kasi Mali, po? mali kasi Saka napakamurang edad pa nila para matutunan ng mga ganun agad. O di ba, hindi natin pinag-aralan sa school yan. And yet, ramdam natin, mali. magiging curious yung mga bata para Oo. mapapaisip sila. Bakit mo unahin matutunan ang sex? Kailangan mo ba yun sa mga panahon na yun? Bilang bata? Ano mo dapat matutunan bilang bata? Maging magalang at May takot sa may takot sa Diyos, respeto ko at marunong maghanap buhay paglaki. Matutong gumawa ng pera ng legal paglaki. Isa yun sa goal kung bakit nag-aaral tayo. Diba? Para yung magiging hanap buhay natin, hindi illegal. Hindi tayo makulong. Kaya tayo nag-aaral. Naintindihan po. Ha? May kasamang parenting yung ating session, ha? Kasi naniniwala din ako, gusto sinasabi ng Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not dapat memorize niya. And when he is old, he will not depart from it. Kasi yun yung una niyang na-absorb, na pumasok sa subconscious mind niya. Talagang dala-dala niya paglaki. Okay? Naintindihan po? Kaya humabol pa kayo. Atin kayo ng seminar ngayon, humabol pa kayo sa mga apo niyo. Kung na-miss niyo sa pagtuturo sa inyong mga anak, habulin niyo doon sa inyong mga apo. Kasi yung magulang nila ngayon, busy. Busy sa kakapahan ng buhay. Paano magkaroon ng iPhone? Pagyabang sa iba. Kahit di pa oras, bibili iPhone, makiuso lang. No? Tapos maging gipit kasi kinakapos sa sahod. Bakit? Kasi pinababayad doon sa inutang niya.
disorganized life. Ang resulta ng ating kagipitan, disorganized life. Pagdidesisyon ng hindi pa sa tamang panahon. Yan ang resulta ng ating stress sa buhay. Dahil ang piniplease natin, ang gusto natin ma-please lagi ay sino? Sino dapat natin piniplease? Diba? Gusto natin piniplease yung ibang tao eh. Oy, may iPhone din ako. Uy, ang yaman niyo. Saan niya pa yan? Uy, nag-travel kami. Ang dami pera yan. O, sa kakapayabang mo, maya-maya may mag-message sa'yo, pwede pa utang. Yayabang ka eh. Piniplease mo sila. Na dapat mong i-please ay ang sino? Sarili mo. Pag hindi mo pa kaya, huwag mong bibili. Hindi ka na makiuso. Ha? Hindi pa kasya sahod mo. Gusto mo na mamahaling gadget. For what? Para saan? Kung negosyante ka, pwede. Para bumilis ka makausap ng mga clients mo. Updated ka sa pagmamarket. Doon, pwede ba maniwala eh. Negosyante ka eh. Pero kung empleyado ka pa lang, naku, huwag kang mag-ibang. Iiyak ka lang sa pagbabayad sa credit card mo. At magre-reklamo ko, hindi mo kasi yung sahod ko. Makikisali ka sa mga nag-aalali, itaas ang sahod, itaas ang sahod. Pagkuhan yun. My goodness. Kaya isa sa mga intention din namin, kaya kami nagsaseminar ng ganito, itama ang inyong mentalidad. Itama. Kasi dito nagsisimula ang ating problema sa mentalidad. Ang inyong speaker, ako po ay may doctorate degree at 2 degree, psychology at political science.